Blessed Sunday po sa everyone. And let's all stand up and give glory to our everlasting God.
serving, Lord God. Blessed be your name, the land that is plentiful, where the riches of abundance flow.
You took the fall and thought of me. Yes, Lord, yes. You thought of us above all, Lord. Kahit hindi po kami deserve ng pagmamahal mo, Lord God. Kahit lagi kami sumusuway sa iyo, Panginoon, kami pa rin ang nasa isip mo. Kami pa rin ang inuna mo, Panginoon. You gave up your life. You gave up your one and only Son, Panginoon, to redeem us of our sins. And we will be forever grateful, Lord God. Alam po natin ang kulang na ito, Panginoon, upang bibigay ng pasasalamat sa iyo, Panginoon. But we will offer our lives, Lord God, to give you back all the glory, all the honor. To thank you, Lord God, for giving us everything, Lord. Lahat ng pangangailangan namin sa araw-araw, Panginoon. Itong buhay na meron kami ngayon, paghangin na hinihingi namin, Lord God. The air in our lungs, Lord God. Everything comes from you. We will be forever grateful. We will forever worship you, Panginoon, with all our hearts, with all our minds, and all our soul. We want to praise you. We want to bring you back all the honor, all the praises. We're lifting up everything to you, Jesus. We're lifting up everything to you, God. And everybody will sing. Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang din po sa mga kapatiran na online ngayon. Blessed Sunday sa inyo, mga kapatid. Maging saan man kayo, dito sa Pilipinas, at sa saan pagpaling ng mundo ay binabati ko kayo. At yung mga kapatid rin natin, pwede ka pa away naman. Pwede ba? Oo. Kaway. Blessed Sunday. Marami tayo ngayon at kahit na mainit ay praise God, nandito pa rin tayo. At meron tayong mga nandito sila kay Al, praise God. Si ate. At sino pa? At yung mga dati nating kasamahan, nandito lahat. Praise God. So, ano ba yung pag-aaralan natin ngayon? Nag-pray ko sa Lord ito. Actually, dapat ito yung message the other week. Pero nadinig siya iba eh. Pero napaghandaan ko na ito 2 weeks ago. Pero ngayon lang, this that time. Okay, so ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa ministry. Yan. So before that, let's pray. So Lord, lumalapit kami sa iyo, aming Diyos, aming Ama sa hapong ito at hinihiling po namin sa Banal na Espiritu na siya pong manguna. Yes, Holy Spirit. Pong manguna sa aming pong pag-aaral sa hapong ito. Nadalangin
Dalangin namin na maunawaan namin, Lord. At kayo po ay mangusap sa bawat isa. Ito po sa pag-aaral namin. Alam namin, Lord, that you talk to us in a personal way, Lord. In your own special way, Lord. At hindi po pare-pareho ang yung mensahe para sa bawat isa sa amin. We just trust, O Lord, na ang iyong mga salita, as you said, that will not return to you empty, but it will accomplish its purpose. We praise you, Lord, and give thanks. In Jesus' name, Amen. So, kahit matagal na yan, matagal na, Old Testament eh. Pero, meron pa rin significant yan sa buhay natin. Ang Panginoon nagtuturo sa atin eh. Doon sa kanyang mga salita sa Biblia. Kaya, ang Biblia lang ang hindi naging obsolete. Maraming mga libro, meron pa akong libro eh, naalala ko. How to use the calculator. Hindi na calculator ginagamit natin yan. Cellphone na doon eh. Di ba? Nandun yung mga calculator natin. So, yung mga technology ay na-obsolete yan. Pero yung salita ng Panginoon ay hindi naging obsolete yan because every day, pag binabasa nyo yun, sabihin nyo kung na mali. Iba-iba yung papakita sa inyo ng Panginoon. Problema lang, minsan, nandun yung flesh natin. Minsan nagbabasa tayo gano'n uy, mayroong nag-back up, ay nawala na. Minsan gano'n ako Kasi yung Bible ko, meron akong hard copy, meron din ako sa cellphone. Kaso lang, babasa ko. Ay, may notification sa Facebook or, Messenger. Buksan. Wala na. So, we need to be disciplined din dito sa mga gadgets natin. Kasi, nakakatulong kung gagamitin natin siya sa tama. Pero kung gagamitin natin na, siyempre yung flesh natin, gusto niya yung mga sensationalized, gusto niya yung mga balita na nakikita natin sa ang ranking ngayon, mga ganyan. So, ingat tayo mga kapatid tungkol dyan sa gadgets na yan. So, call to ministry the life of Moses. So, lahat tayo ay tinawag para sa ministry. Amen? Oo, maraming nag-amen. Ano ba ministry? Service, ministry, ministeryo. Ito ay patungkol po doon sa ministry natin sa Panginoon. Ministry to God and towards one another. So lahat tayo ay tinawag sa ministry, Wala pong member ng secret service. So wala sila dito, secret service sila So, hindi ko sinasabi yun na online service Iba yung online. Iba yung secret service. Katulad ng sympathizer. Pag sinabing sympathizer ka sa New People's Army, ay membro ka pa rin doon. Pero hindi ka lang active. Yan yung sympathizer sa makaliwa. Pero tayo, tinawag tayo bilang miyembro po sa ating katawan ng Panginoon. Jesus, the head, tayo yung miyembro ng katawan at bawat isa sa atin ay mayroong function. Hindi ba tayo hindi lahat tinawag na pastor, hindi lahat na teachers, hindi lahat prophets, hindi lahat evangelists, di ba? Hindi man lahat apostol. Pero lahat tayo ay mayroong rule. Alam na ba natin kung anong role natin? Mamaya, tatanong ko ulit yan. Okay? So, walang exempted doon sa pagkatawag sa atin sa ministry. So, simulan natin. Bilis-bilisan natin kunti dahil 10 na ito
the life of Moses, mayroon siyang 10 bahagi. Ito yung stages niya. Yung una, siyempre, lahat tayo dumadaan dyan. Then, pangalawa, Moses was trained by Pharaoh. Pangatlo, Moses kills Egyptian. So, mayroon ding tinuturo sa atin dyan. Moses, 40 years as shepherd. Yan yung sunod na. And then, the burning bush, mayroon din kayo yan. Moses back to Egypt. Exodus 40 years in the wilderness. The 10 Commandments. Moses died. And Moses in the Mount of Transfiguration. So, 10 yan. Kung 3 minutes bawat isa, mga 30 minutes mo tayo. Plus introduction, mga 40. Okay na sa inyo yan? O gawin natin sa oras. Okay, so, simulan natin. Siyempre, before pinanganak si Moses, mayroong background. Ano ba yun? Ito. Si Moses ay isa siya sa membro siya sa isa sa tribe of Israel. Pag sinabing Israel, siya ay anak ni Jacob. So yung tatay niya ay anak ni Jacob na si Levi. Ngayon, alam natin yung background bakit napunta sa Egypt yung mga Israelita dahil doon sa famine, di ba? At sino yung nauna doon? Si Joseph. Ginamit ng Panginoon si Joseph upang sila po ay maligtas sa famine. So, yung mga kapatid ni Joseph na nagbinta sa kanya, di ba alam natin na ibinenta siya para naging alipin siya doon sa Egypt eh. Dahil, naging alipin siya sa Egypt dahil binenta siya ng mga kapatid niya. Kaya alam natin na nung nagkaroon ng tangutong, yung mga kapatid niya ay pumunta sa Egypt dahil sabi ng tatay niya, mayroong pagkain doon sa Egypt, may mabibili na grains o mga mais, ganyan. Or, diba, may ibang mga ano yan, kung anong grains, di ba? Pwedeng palay, pwedeng mais. So, ngayon, nung nalaman ng tatay niya na buhay si Joseph, ay gusto niya pumunta. Kaya, yan, Jacob goes to Egypt. Kaya, bago sila nakarating doon sa Egypt, dumaan muna si Jacob doon saan? Sa Beersheba. And he offered sacrifices to the God of his father, Isaac. So anong sabi ng Lord sa kanya? And God spoke to Israel in a vision at night and said, Jacob, Jacob, here I am. He replied, I am God of your father, and said, do not be afraid to go down to Egypt, for I will make you into a great nation there. Imagine, gagawin daw silang great nation. Pero look natin, naging slave sila. So, tama ba yung sabi ng Lord? Tama yun. Pero kahit naging slave sila, malalaman natin bakit naging great sila. Okay? So, tingnan natin bakit. Kakatotoo yung sinabi ng God na they will become a great nation. There, doon hindi niya sinabi na they will become a great nation pag pinalayas na kayo. Pinalayas na kayo sa Egypt. Okay. So, doon sa Genesis 46, 26, and 27, ito yung sabi doon, no? All the persons who came from loins of Jacob were 70 in number, but Joseph was already in Egypt. So, mathematics muna tayo. Ang sabi nito, all those who went to Egypt with Jacob, those who were his direct descendants, not counting his sons, wives, numbered 66. Okay? So, sabi, 66 lahat. Pero kasi hindi kasama yung mga asawa ng kanyang anak. Okay? Pero yung si Joseph, mayroong sabi dito, with the two sons who had been born to Joseph in Egypt, so ilan sila? Kung hindi kasama yung misis niya, tatlo, di ba?
Tapos, 66 plus 3, ilan? 66 plus 3 is 69. Eh, bakit 70? Eh nga, yung kung mag-gets ninyo, bakit 70 sinabi doon? Ano, sirit na? All those going to Egypt with Jacob, sabi niyan, 66 lahat. Tapos merong tatlo doon sa Egypt, 66 kasi hindi kasama mga misis. Misis po 66. Pero yun pala, hindi ko nasama si Jacob. Kaya pala 70. Makasama niya 66. Siya pa, 67. Sabi ko, dapat pag-aralan din ito kasi kung basa ka lang ng basa without understanding doon, ay malito ka. Hindi pala. Kasama, hindi ko pala sinama si Jacob sa bilang doon. Okay? So, alam na natin. 70 lang sila kung pumunta doon. Pero kasama yung mga misis, it's more. O, ito. Now, Joseph and all his brothers and all the generation died. O, namatay na. But the Israelites were exceedingly fruitful. O, di ba? Fruitful, they multiplied greatly, increased in numbers, and become so numerous that the land was filled with them. Diba? God prospered them. Pinarami sila yun. They were multiplied in numbers. Dumami. Bakit? Kasi ito. Kasi mabilis sila mga anak. Ngayon, dumating yung panahon na namatay na yung si Joseph. Now, a new king to whom Joseph meant nothing came to power in Egypt. So, hindi kilala si Joseph, hindi alam kung ano yung contribution ng mga Israelites doon sa economy nila. Sabi nila, look, he said to his people, the Israelites have become far too numerous for us. Come, we must deal straightly with them, or they will become even more numerous. And if one breaks out, we'll join our enemies, fight against us, and leave the country. So, yun yung inaalala ng Pero na bago, may kilala si Joseph. Baka mag-rebelde sa atin yan. At kakampi sa kalaban natin. Hindi namin sila, di ba? So, kaya anong ginawa nila? The Egyptians slaved the Israelites. So they put slave masters over them to oppress them with forced labor. Kaya sila yung gumawa ng Pithom and Ramses as store cities for Pharaoh. But the more they were oppressed, tingnan niyo po mga kapatid, but the more they were oppressed, the more they multiplied and spread. So the Egyptians came to trade the Israelites. Diba tama yung sabi ni God na pagpapalain sila and they will become a great nation. Dumami sila ng dumami kaya natakot ang mga Egyptians sa kanila. Then, ito yung mga naging tatay at nanay ni Moses. Si Amram, yan yung tatay niya, at si Jochebed, yan yung kanyang nanay. Actually, yan si Jochebed ay auntie na kanyang tatay. Actually, bawal yan before. Pero wala pa yung law, kaya pwede pa by that time. Kasi si Jochebed ay kapatid siya ng tatay ni Moses. May wala ba kayo doon? Mababasa natin yun doon sa Exodus. Exodus chapter 6 verse 20. Kung tingnan nyo sa mga Bible nyo ay kikita natin ay yung nanay ni Moses ay lola na rin niya. Tama ba? O kasi nanay at lola. Marami naman ganun na yung lola naging nanay, yung lolang naging nanay. Di ba? Kasi usually yung lolang nag-alaga.
Di ba si ano? Yung mga lola dyan. Okay, so yan yung mga kapatid ni Moses ay si Miriam at Aaron. At may kapatid pa sila dyan eh. Dalawa. Si Aaron, si Rod, saka si Abner. Meron na. Kasamahan natin yan. Si Rod, saka si Abner. Tama ba? Meron lang. Okay. So ito yung decree ni Pharaoh. Kaso lang, nung pinanganak si Moses, ito yung decree, may decree oh. Ang sabi ng hari na ang lahat ng mga batang lalaki o pinanganak ay papatayin, tatapon doon sa Nile River. So we know na si Moses ay meron siyang calling eh. Alam natin yan eh. Alam na natin yung kwento. Pero yung kalaban ay gumagawa din. By that time ay gusto siyang papatay. Tinangnan niya doon sa right upper corner. Yung time ni Jesus naman yan. Di ba? Pinapapatay ni Herod yung mga bata 2 years and above. Kasi sabi ng Magi ay pinanganak. By that time, ang hari ng mga Hodyo. Gusto ni Herod na siya pa rin yung hari ng Israel. Pero kaya pinapatay niya. So the same. Ganun din kay Moses. No? Ano yung sila? Tayo din, meron tayong mga near-miss experience din, di ba? Na kahit na naman tayo ng gano'n, dito pa rin tayo. At tulad ng yung naalala ko experience ay 2 beses na akong muntik ng masagasaan eh. Kasi nung maliit pa ako, before ako nag-aaral, ay pagbaba ng jeep, ang style ko, takbo ka ganyan. So naalala ko pa yung 2 instances na yun. Hanggang ngayon eh. Kasi napagalitan ako ng tatay ko eh. Saka nung auntie ko yung kasama ng pangalawa. At nakita ko na hanggang ngayon, alam ko pa na talagang halos kabuhok na lang siguro at tamaan na ako eh, yung jeep eh. Kaya praise God, may pa rin ako. Yung isa naman, laya nung tinakbo ko. Dalawang ano yun, papunta sa apat. 4 lanes. Kami 4 lanes lang eh. 4 lanes yung tinakbo ko. At ito, buhay pa rin. At yung isa, ang gusto ng kalaban na ay bubulagin ako. Kaya alam nyo, mayroon akong piklat dito. Kasi isang beses, naglalaro kami yung kinakapatid ko ay, di ba pag yung kutsyon, yung sopa, maano eh, bouncy. Kaya doon kami naglaro. Kaso lang, bumagsak ako doon sa center table. Yung center table ay mayroong glass. Ganun kakapal. Doon ako bumagsak. Ganun yung, naalala ko pa, kahit kayo eh. Ganun yung bagsak ko. Pero last seconds, baka tagilid yan ito. Tama. Kaya malaki ito eh. Muntik na, kung dalawang ganon, pwedeng masira yung mata. Pero praise God, ganyan pala. Hindi, nakakakita pa rin ako ngayon. Lumiminaw na yung mata ko at praise God, nababasa ko na yun eh. Kahit wala salamin. At nakakabasa din ako dito. Kaya pinapagalit tayo ng Lord. Mulilinaw-linaw na yung mata ko. Kahit walang opera. Okay? So, lastly, ang gusto ko pang naalala ko pa rin, ay kayo ingat kayo dun sa mga anak nyo, na mga maliliit. Kasi yung hairpin, dito ka kung gano'n, no? At sinaksak. Pero kung isa lang, pwedeng ground ka lang yan. Kaso lang dalawa eh, hindi pumutok. Nagbaga yung natuna yung hairpin, tumalsik.
At doon din sa yung table na yon kung saan ako bumagsak, inalis na lang yung ano doon eh. Inalis na lang yung glass. Makita mo doon, may mangka doon eh. Ng hairpin na sumunog. So talagang lakas ng putok. Pero hindi naman ako na kuryente. So praise God for that. Maraming mga kahit nung mali tayo, marami tayong mga ganyan, di ba? Pero nandito pa rin tayo. Tayo pinabayaan ng Panginoon. Kaya, pero ingat din tayo. Kasi, tulad ng sinabi ko, yung mga bata, curious yan eh. Sa kapagtawid, tatakbo talaga yan eh. Walang paki yan eh. Walang paki sa paligid yan. Kailangan hawakan yung mabuti mo. Okay? So, yan yung kay Moses. Pero, dahil sa mabait ang Lord sa kanya, ayan, nung pinanganak na si Moses, tinago siya ng nanay niya. Saan siya tinago? Sa bahay nila for 3 months. Kaso lang, hindi na nila matago ng matagal. Kaya si Moses, nilagay nila sa basket at pinalutang-lutang. Actually, hindi naman pinalutang, mawawala yan. Tinago nila doon sa may mga damo. Para doon siya ay steady lang. Lulutang-lutang lang. Okay? So, anong masasabi niyo dyan? Nang dumating yung prinsesa, the Pharaoh's daughter, anong masasabi niyo dyan? Yan ba ay coincidence lang na may naligo? May panahon ng isang time na kung saan tinago nila si Moses ay eksaktong naligo doon yung anak ni Pharaoh. Kaya, kung tinignan nila, ay sabi niya, this is one of the Hebrew babies. Kaya, ito yung favor ng Lord sa kanya. Kasi si Miriam kasi, kahit na nandun si Moses sa tubig, ay nandun sa gilid eh. Nagbabantay din. Binabantay niya yung kapatid niya. At nung makita ni Miriam na kinuha siya ng princess, ay sabi niya, shall I go and get one of the Hebrew women to nurse the baby? Yes, go. Sabi nung prinsesa, she answered. So the girl went and got the baby's mother. O di yung nanay niya, yung nag-alaga. Sabi nung prinsesa, take this baby and nurse him for me and I will pay for you. So, blessing, di ba? Siya na yung nag-alaga sa anak niya at kasing bayan. Diba? So, that's a favor ng Lord. Marami tayo yan. Mga favor ng Panginoon. Imagine, parang pinagdag ka sa Canada. Pag mga doon, alam ko mayroon silang ibibigay ba? Yung mga pamisada sa Canada. Diba, binibigay sila ng sustenance for how many months, panggatas yata yun. Kaya gusto nila mga anak. Okay? So, tayo. Pangalawa na. Moses was trained by Pharaoh. Kaya sinabi ko na dyan, sinulat ko, baka malimutan ko eh. Kasi si Moses, siya yung sumulat ng first 5 books of the Bible. Sabi ng mga Hudyo, that's the Torah. Kaya si Moses, nung about 9 to 12 years old, sabi nila, sinauli na, kinuha na siya nung Pharaoh's daughter. Kaya, dito naman, stage 2 niya ngayon, stage 3. Pero, tandaan natin na dahil ang nag-alaga sa kanya for 9 years or 12 years, sabi nung iba, 12 years, yung kanyang nanay, tinuruan siya na kung sino siya, di ba? Kasi kung diretso siya naging tinuruan ng Egypt, diretso kay Pharaoh, hindi niya alam na siya ay Israelite. Hindi niya alam na siya pala ay Hebrew.
Kaya ngayon, alam niya na siya ay hindi siya Egyptian. Pero dahil yan nga, yun yung kasunduan na siya ay isa ng anak ng prinsesa ay sinauli. Yun. Kaya sabi dito, Moses was educated in all the wisdom of the Egyptians and was powerful in speech and action. Kaya pag nanood kayo dyan, yan yung the praise of Egypt. Si Moses yan. So that's the privilege of Moses na wala sa iba. Imagine yung mga ibang Hebrew doon, yung mga Israelites, ano sila? Slave, di ba? Yun siya prince. So that's a great blessing for Moses na maging prinsipe siya. At yung mga kababata niya ay mga slave. At nakapag-aral pa siya. Kaya sabi diyan, and was powerful in speech and action. Bakit? Gagamitin siya later ng Lord. Sila marunong magsulat. Paano ka mapagsulat ng first 5 books kung hindi ka naturuan, di ba? Kung mahirap yata yun. Okay? So, ganoon din tayo. If we were given the privilege, opportunity na mag-aral in a secular way, ay, let's think that, grab that opportunity, lahat naman tayo eh. Hindi natin sabihin, kaya may course ko lang ako kasi mag-minister ako, mag-pastor. Hindi. Yung pag-aaral natin ngayon, mga estudyante, ay that's part of our ministry later on. Kaya kung binigyan tayo ng opportunity, pagkakataon na mag-aaral, ay patigin na natin. Naalala ko nung college ako 120 pesos lang isang taon hanggang graduate ako. Yan yung tuition fee namin. Hindi per unit 120 pesos a year. So, kasi medyo hirap din yung parents ko. Marami kami, 6. Tapos, kung teacher yung father ko, hirap yung presyon. Sabay-sabay kami halos nag-aral eh. Pero tapos pa rin ako by God's favor. Praise God. Okay? So yan. Sana tayo next. Did Moses kills the Egyptian? Bakit niya pinatay? Alam niya kasi na siya ay Hebrew. Siya ay lahi ni Abraham. Kaya, nung makita sabi nito, he saw one of them being mistreated by an Egyptian. So he went to his defense and avenged him by killing the Egyptian. Kaya sabi niya kasi, Moses thought that his own people would realize that God was using him to rescue them, but they did not. Kala niya, na-recognize siya. Tinutulungan na nga yung mga tuwid. Tapos, hindi naman nila acknowledge. Kasi alam niya na sa puso niya siya Israelite eh. At nasa isip ni Moses na tinawag ko ng Panginoon for this purpose. Diba si Esther, gano'n din eh. Si Esther, ginawag siya ng Panginoon para si Esther tinawag ng Panginoon. Ang ginawa lang niya, beauty pageant client. Naging reyna siya. Pero ginamit siya para sila maligtas yung mga Hudyo para sa pagkalipol. So, si Moses gano'n din, ang inisip niya na this the time. Tutulungan siya yung mga Israelita. Ilang taon siya niyan? 40 years old, no? 40 years old. Kaya naisip ko, sabi ko, kung tayo, akala natin na yun na yung tawag sa atin ng Panginoon. Kasi yun yung gustong-gusto natin eh. Pero, mag-isip tayo, 2 beses o 3 beses. Ito nga ba, Lord? Gustong-gusto ko eh. Ang tendency kasi natin, mga kapatid, kung ministry na pinili natin, gustong-gusto natin, we just tend to rely on our own strength. Kasi kaya-kaya mo eh. Pero ayaw ng Panginoon yan eh. Ang gusto ng Lord, naaasa tayo sa kanyang kalakasan. Hindi isa yung lakas natin. Iba eh, ang ministry kasi, relying on the Holy Spirit.
Kasi kung kaya natin, edi sino magaling? Tayo. Because the Lord want that His glory would come back to Him. Wala tayo, hindi tayo makapag-boast. We could not boast. Kasi ganito, Lord, ginawa ko to, kaya dumami kami, kaya si ganito, nag-grow spiritually. Lahat na yan ay sa Panginoon. All the glory and praises sa Panginoon. Kasi kung through our own strength ay hindi po yun. Tingnan niyo si Jonah. Jonah tinatakbuhan Alam niya, calling niya Tinawag siya para pangaral doon sa Assyria. Sa Nineveh. Tama ba? Nineveh. Kaso lang, tinakbuhan niya Ayaw niya Pero at the end ay nagawa pa rin niya. Yan yung grace ng Panginoon. Kahit natakbuhan natin ang takbuhan niya, ay pag tinawag ka ng Panginoon, pag tinawag tayo ng Panginoon, ay babalik at babalik pa rin tayo yan. Okay? So yan yung nangyari sa kay Moses. Hindi in-acknowledge yung ginawa niya. Then, sabi sa Exodus 2:15, now when Pharaoh heard his team, he sought to slay Moses, but Moses fled from the face of Pharaoh and dwelt in the land of Midian. Ayan, nakaupo daw siya doon sa tabi ng well. So just like Jacob, nakaupo din yan at yung pangasawa niya ay nandun din nakatabi lang. So almost the same story. So dahil doon ay si Moses naging fugitive siya for 40 years. Imagine that. Anong pinag-aralan ni Moses doon? Siyempre yung may tinuturo ang Panginoon sa kanya doon Kasi yung Midian, kung saan siya tumakas, ay alas doon din yun sa pupunta nila sa wilderness for 40 years. Yung Midian, that is part of Saudi Arabia ngayon Gulf of Aqaba, sa Red Sea, tatawid ka, Arabia na yan Doon sila ikot-ikot. So, kabisado na ni Moses yung lugar, una-una. Pati yung winner. Alam nyo, ang sino nakapunta na doon sa Saudi, ang winner ng Saudi ay extreme po yan. Ngayon, summer. Pag mag-shower ka ngayon, o pag mag-CR ka, mapapasa yung puwet mo, o mamaligo ka doon sa sariyan. Mainit yun. Tapos kung winter naman, umaabot ng 0 yung temperature doon. Kaya kailangan ng aircon. At kailangan din ng aircon sa heater. Pero sa lugar na napuntahan ko ay southern region, parang Baguio doon Kaya year-round doon malamig Kaya kung wala kang heater, mahirap maligo doon. Kasi malamig yan siya throughout the year. Yung napuntahan ko, yung Abha, Saudi Arabia. Kaya maganda po doon dahil ang tawag nila doon ay summer capital ng Saudi. Kaya iyan taon yan, walang aircon. Pag winter, grabe lamig. Kahit na isang ganyan awang lang, ay kung lumusot yung hangin doon ay malamig. Parang aircon din Kaya nilalagay ko ng tape yan. Tapos nalagyan ko ng karton yung bintana. And then may karton na yun makapal pa na kortina yun. Yung lalagay ko. Pag winter. At meron pa akong heater na portable. Kasi malamig talaga doon pag winter. Pero pag mga November, September, ganyan, ang ganda doon. Kasi parang Philippines doon. Pero you don't need aircon. You don't need, yan yung maganda doon sa pinuntapuntahan ko, pinadala ng Lord. So meron din akong desert experience. So hindi kay Moses, dami niyang natutunan dyan. But sometimes in our life, meron din tayo na parang disyerto. Pag sinabing disyerto kasi, barren,
ay yung life ko parang boring. Yung pagising mo, yun na rin yung ginagawa uli. Tapos prolong yan. Parang stagnant yung spiritual life mo, stagnant yung career mo. Parang minsan di ba boring yung ganong life. Pero tanda natin si Moses, gano'n din yung life niya. 40 years yan ha. Siguro yung calling na iniisip niya, yung maging ministry niya, ay nalimutan na niya yun. Dahil, imagine 40 years, eh, wala. Ganun pa rin. Pagtulog, magising, magpakain ng papastol yung mga sheep, kainumin, tapos tulog. 40 years yan mga kapatid ha, bibiro yan. Ang gagawin ba yan? Pero, ito yung turning point ngayon. The burning bush. Tingnan natin. Habang siya ay nagpapastol, sabi niya, Moses saw that though the bush was on fire, it did not burn. At nung lumapit siya, tingnan ko nga, hindi nasusunod yan. Pero nga ako eh. Maraming ganyan sa desierto eh. Ang mga natin, mga kakaas yung kahoy eh. Sa kanila, mga ganyan halos lang eh. Kaya parang kalbo yung bundok nila. Pero maraming mga ganyan kalalaki. Yung na bush. Kaya sabi niya, pupunta ko nga. At nung tinignan niya, God called him from within the bush. Moses, Moses. So, that's the start. Na tinawag ulit siya ng Panginoon, recall. So sa atin din, mayroon tayo mga ganong experience eh. Kasi God's intervention sa kanya yan eh, ng Lord. Mayroon mga certain miracle or sasabihin natin, isang coincidence lang yun na nakita kami ni ganyan. Eh, nakita yung turning point yun. Eh, naalala ko, ba't ako nakabalik din dito by this time? Alam ko, doon ako Mindanao eh. Kasi gusto ko doon kasi sa Mindanao, yan yung comfort zone ko. Doon ako lumaki eh. Yung mga kasama ko doon ay mga kababata ko rin. At binigyan din kami ng konting property doon. At nasimulan na yung ministry doon sa Mindanao. Siyempre gusto ko doon sa Mindanao. Dahil yung salita namin, hindi na ako mag-adjust eh. Kasi pareho kami ng dialect. Pero ang naalala ko, na 2024 plus 2010, 14 years ago, 2010, bago pala ako mag-retire sa Meralco, ay kasi 2010, mag-retire na ako eh. Sinulatan ko yung chairman, si Manny Pangilinan. Wala niyo ba si Manny Pangilinan? Chairman namin siya eh. Meron kami, naglakas loob ako doon na sumulat. Sabi ko, pwede ba magpalipat? Kasi yung trabaho ko natin is nasa distribution ako. Pag sinabing distribution, yun yung mga, yung mga mag-supply ng kuryente. Sabi ko, tawa na ako 20 years na ako nagtatrabaho. Gusto ko naman malipat. Power generation. So, pag sinabing power generation, kaya nagsusupply ng kuryente, gumagawa ng kuryente. In short. So that's 2010 November. Naalala ko pa, birthday ni Ate White yun eh. Sinabi ko, na in-interview na ako. Interview na ako ng nag-reply si Pangilinan eh. In-interview na ako ng head ng HR. At ni-writer na ako, kinuha na yung mga resume ko, ganyan. So I expected na by the time, malipat ako. Kaya isa din yung reason na nag-retire ako eh, gusto mo palipat. Nung nalaman ko na matagal na, hindi ako tinawagan, ay sabi ko, babawiin ko na yung retirement ko. Asa na kaya na eh. Kaya na to na yung retirement ko. Pero praise God, dahil after 14 years, 2024 November 10 eh, tinawagan ako. Yung power na yan, opportunity para makapagtrabaho ako doon.
Eh, nalimutan ko na yun eh. Eh, nag-apply pa na ako noon, 2010, at yung chairman pa, Manny Pangilinan pa yung sinulatan ko eh. Eh, hindi nalimutan ang Lord. Kaya malimutan natin, manalo ng Panginoon yan. Kaya noong November 2024, eh, nagsimula ako doon sa Meralco Power Chain. Meralco pa rin ako. So praise God for that. At meron pa rin naman akong natatanggap din sa power distribution. At ngayon, meron pa ako sa power generation. So praise God. At naalala niyo po yun, Ate Wyatt, na-share ko doon sa may Shangri-La na kumain tayo. Birthday niyo po yan eh. Sama natin si Peter sa si Dam. So, di nalimutan ng Lord. Sabi ko, naalala ka ng Lord eh. At ngayon eh, nandun ako. Patuloy kami. And that project ay mga 3 years. Siguro matapos yun. At sinabi nung mga boss ko, ikaw may iwan dyan dahil ikaw mag-operate yan, yung plant na natin. So, inahanda-handa ko na kasi kung mag-operate. At may pinadala yung Lord na isa pa na kasamahan ko ay dalawa na kami, mga dating Meralco din. So, pero di ko pa alam kung anong leading ng Lord. Makikita ko yan lang eh. So, patuloy tayo. The burning bush. After that, Moses went back to Egypt. Ito na yun. Bakit? Pinadala siya. Bakit? Sabi nito, I have indeed seen the oppression of my people, sabi ng Lord. I have heard their groaning and have come down to set them free. Now come, I will send you back to Egypt. Kaya makita natin yung tungkol niya, ginawang ahas, serpent. At marami pang mga miracles yung ginawa ng Lord through Moses para mapaalis lang sila. Just like this one. Diba? Yung 10 plagues. Makita natin na in this picture, ito yung pinakahuli. Pinalagyan ng Lord ng dugo, yung hambal ng kanilang bahay. Kasi yung the last plague ay yung pakamatay ng mga firstborn. After that, yun, pinali sila. Pinalayas sila ng pero. Kaya gano'n sila. And then, now the Ten Commandments. Ang Ten Commandments ba ay di ba dalawang stone kami doon? He declared to you this covenant that the Ten Commandments which He commanded you to follow and wrote them on 2 stone tablets. Sabi ng iba niya yung dalawa na yan ay 5-5. Pero yung sabi ng iba ay dalawang buo. O kasi covenant eh. Kung sinabing covenant, meron ng kopya, meron tayong kopya. Kaya, ang pinaniwala ko dyan ay dalawang, yung isang diretso yan. Ang diretso, yung isang bato, yung isa, 10 din. Kaya sabi niyan, the Ten Commandments which He commanded you to follow and then wrote them on those stone tablets. Kaya yung makikita natin sa Catholic ay hindi ako agree doon. Dapat diretso, dalawa sila. Okay? So yan yung view ko lang at yung iba. Kaya nilagay ko dyan sa John 1:17, for the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. Ang law daw binigay through Moses, but grace and truth came by Jesus. Ba't binigay sa atin yung law? Bakit binigay sa mga Israelite yung law? Alam nyo bakit? Kasi alam naman ng Lord na hindi kaya natin na sundin yung batas. Binigay upang sa ganun ay mapatunayan tayo na tayo ay makasalanan. Because without the law, there's not a restriction. Kasi wala eh. Si Moses ka, yung nanay niya, lola din niya eh. Nung dumating yung law, bawal na yun. Hindi pwedeng asawahin ng tao, ng lalaki, yung auntie niya. Pero nung time na yun, ay walang batas eh. Kaya pwede pa.
At makita natin na during travel nila from Egypt hanggang doon sa disyerto, walang namatay eh. It's by grace. Niligtas sila by grace. It's not by their effort. Diba? Niligtas sila dahil pangako ng Diyos, Ama, sa kanila, na iniligtas sila doon sa Egypt. Ganun din kay Jesus Christ. It's by grace. Grace and truth came by Jesus. Pero nung binigay sa kanila yung Ten Commandments, ano nangyari? Daming namatay. Kasi nung nandun pa lang sa bundok si Moses, ano yung nangyari doon? Gumawa na sila ng golden calf, di ba? Kaya pagbaba ni Moses, tinapon niya yung bato, yung Ten Commandments sa kanila, yung law. Di ba? Maraming namatay doon. Kaya, it's because of the law, makikita natin na tayo makasalanan. Yan yung purpose ng law. Kaya kahit sundin mo yan, hindi mo masusunod yan perfectly. Hindi sabihin natin, nasunod ko naman ah. Hindi. Bakit? The law is spiritual. Tayo, hindi naman tayo spiritual eh. Nung di pa tayo born again, ay hindi natin masusunod talaga yan eh. Because the law is spiritual. At hindi lang naman outwardly ang tinitingnan ng Lord eh, sa atin. Tinitingnan yung puso. Kasama yun eh. Sa mata ng tao, pwedeng nasunod natin, pero sa sikita ng Lord yung heart natin. Yung totoo bang nasunod natin yun, di ba? Pag nagalit nga lang tayo daw eh, na wala tayong dahilan, o nagalit lang, hindi, di ba mamamatay tao na tayo? So yun yung purpose ng law. Sabi nyo sa 2 Corinthians 3:7-9, sabi niya, now if the ministry that brought them, ano ba yan? Which was engraved in letter on stone. Ang tawag dan sa Ten Commandments, yung mga naka-depende doon sa pagsunod ng law ay ministry of death yan. So the Israelites could not look steadily at the face of Moses because of its glory. Ano ba nangyari kay Moses? Nung nandun siya sa bundok, tinuan niya yung Ten Commandments. Pagbaba niya ay kumikilang-kilang yung mukha niya, glowing. At hindi makatingin sa kanya yung mga Israelites. Because of the glory ng Diyos ay nasa kanya. Sabi nga, the face of Moses, they could not steadily look. Kasi kumikilang, kaya tinapakta ni Moses yung mukha niya eh. Sa verse 8, will not the ministry of the Spirit even be more glorious? If the ministry that brought condemnation was glorious, how much more glorious is the ministry that brings righteousness? Sabi niya, yung ministry of Jesus Christ that brings righteousness, kung si Moses na kumikinang yung mukha niya dahil doon sa Ten Commandments much more yung ministry ng Spirit. Tayo ngayon, we are born again, born in Spirit. Ito yung sinasabi na yan. Ministry of the Spirit. Hindi tayo nalalahan doon sa ating mga kalamasan natin. Hindi tayo nalalahan doon sa pagsunod ng utos ng Ten Commandments, but through the leading of the Holy Spirit na sa atin. Hindi mo na kailangan niya turuan, huwag kang magnakaw. Alam mo yan eh. Alam na lang mga kapatira natin yan dito eh. Tinuturuan tayo ng Spirit sa loob, di ba? Kahit na yung mga hindi pa nag-aral, di pa nila memorize yung Ten Commandments. Alam mo eh, tinuturuan tayo ng Lord, nasa heart na yan natin. That's the ministry of the Spirit. At alam natin na ta-transform yung life natin. Mga kapatira natin ay makikita natin yung pagbabago. That's the ministry of the Spirit. Kasi kung low, wala. It brings condemnation. Okay, so pag-aralan siguro natin yan later on, yung sinaside natin yan. Side study, pero tutukan natin yan. Yung ministry of the Spirit. Okay? So, the 40 years of wandering in the wilderness. Anong nangyari doon sa mga Israelita? Bakit hindi sila nakapasok? Kasi nagpadala sila ng spy for 40 days. Sabi dito, because sabi ng Lord kay Moses, send
some men to explore the land of Canaan, which I am giving to the Israelites. From its ancestral tribe, sent one of its leaders. At the end of 40 days, they returned from exploring the land. 40 days, ha? Kaso lang, ano yung report? Ang report na malalaki yung ano doon. Tao doon, mga higante, hindi natin kakayanin yun. Para lang tayong mga tipaklong. Hindi natin sila magagapit, sabi nila. Pero si Joshua, as well as si Caleb, ay, hindi, kaya ng Lord yan. Nandun yung pananampalataya that God is able to bring them doon sa loob ng promised land o sa Canaan. Pero yung iba, hindi eh. Kaya nadamay sila for 40 years. Sige, balik kayo, balik. Pinaikot-ikot ng Lord hanggang sa mamatay yung mga 20 years on above. At yung nakapasok ay yung mga anak ng nila. Okay, so si Moses, damay din. Kahit na yung mga sumusunod, damay-damay din. So that's the 40 years wandering. Okay, so malapit na tayo. So ito. Moses did not enter promised land and died. Pero makita niyo doon, mga kapatid, makasulat doon, medyo malabo, pero basahin mo. Moses was 120 years old when he died, yet his eyes were not weak, and his vitality had not been diminished. So, ibig sabihin, malinaw pa rin mata niya eh, 120 years old na. At yung strength niya ay ganoon pa rin, nakakakyat sa bundok eh. Diba? So, ganoon tayo, kung nasa Panginoon tayo ay linaw mata natin. Linaw na mata ko eh, praise God. Alam mo sila yan. Nakakabasa na siya. Pero, pag nagdadrive ako, hindi pa rin ako nagpukumpiyansa eh. Kasi, nasala yung mata ko na may may salamin. Pero nakakakita na malayo. So, praise God for that. Ano pa yung blessing? Then the Lord said to Moses, go up this mountain in the Amalek range and see the land. Malinaw nga kasi sabi doon, tingnan mo eh. Kasi kung malabo mata niya, hindi niya makita eh. At hindi rin siya makaakyat, di ba? So, yan yung blessing ng Lord sa kanya. Even though hindi siya makapasok, dahil umilit yung ulo niya, so, warning din sa atin yun. Warning din sa akin, minsan umilit ulo natin. At dahil sa, sabi nga, dahil wala silang COVID, ano nangyari doon? Ang sabi doon ay, sabi ko yung bato. Sino muna, pinatok-tok eh. Sino pangalawa, sabi ko, sabi mo. Eh, sabi niya, you reveal. Reveal. Nag-alit na siya doon sa mga Israelita. Eh, kaya sabi ng Lord, you did not honor me in their eyes, before their eyes. The Lord want that we honor Him in front of people. Hindi niya sinunod sa harapan ng mga Israelita, ang saksya, at saka si Aaron. So kaya hindi siya nakapasok. Okay? Magtatapos mo tayo. Okay. O, ito na yung last. Sabi dito, Moses in the Mount of Transfiguration. Ito yung sabi ng sa Matthew 17:1-3. After 6 days, Jesus took him, Peter, James, and John, the brother of James, and led them up a high mountain by themselves. Then he was transfigured before them. Ang nangyari, his face shone like the sun, and his clothes became as white as the light. Just then, there appeared before them Moses and Elijah, talking with Jesus. So anong ibig sabihin yan? Hindi ba natin sabihin na, hindi yan si Moses yan, Elijah, multo yan eh. Hindi ba natin sabihin? Hindi eh. Kita natin na si Elijah, bonus Elijah sa Bible. Hindi pa lang natin, hindi naman namatayan siya eh. Kinuha siya ng Lord, pinasakay siya ng chariot with fire, at kinuha sa kanya, kinuha siya ng Lord buhay. Si Moses, alam natin na mamatay na siya doon, pero hindi natin alam kung saan yung body niya. Wala naman ang living eh. Inandun siya sa at Mount Tabor, Mount of Transfiguration. Ibig sabihin, nagkaroon siya ng glorious body. Si Moses, at karoon din si Elijah. So gusto niyo ba yun? That the Lord will give us. That's our hope.
na tayong mga anak niya ay bibigyan tayo ng glorious body. Hindi na yung maghihintay pa tayo ng last days. Yung rapture, sabi na iba. Hindi eh. Si Moses, nandun lang ang ano. Kausap si Elijah at si Jesus. So, sabi ko, ano? So, wala naman nagturo sa akin yan. Yes, I believe, yan yung in-impress sa akin ng Lord na habang nag-aaral ako. Kung ano, na hindi direkta na tayo ganyan. The Lord is able to give us a glorious body. O pwede rin gawin parang Elijah. Gusto niyo yun? Mas maganda yun. Hindi ka na mamamatay. Medyo ka na. It's your time. Time is up. Okay, up. Diba? So, dalawa lang yan. So, praise God for the insight. Kaya si Moses, sabi doon, Moses represents the law, Elijah represents the prophets, and Jesus fulfilled both of them. That is written, ang sabi nga ni Jesus Christ, Jesus said to them, these are the words I spoke to you while I was still with you. Everything must be fulfilled. That is written about me in the law of Moses, the prophets, and the Psalms. Jesus able to fulfill. Ginawa niya yung Ten Commandments, siya lang nakagawa niyan eh. At ganoon din sa prophets, ano yung mga sabi ng mga prophets, that he would be born a virgin. Ano pang sabi ng sa Isaiah, that by his stripes we are healed. Pinuntil lahat ni Jesus Christ yan eh. Yan yung sabi niya na Jesus Christ came not to break the law but to fulfill them. Kaya tayo, if we rely on our obedience para maligtas tayo, dahil sa Ten Commandments, sinunod natin ganyan. Hindi ganun eh. Jesus fulfilled the law, ng Ten Commandments. At yung pagsunod niya ay binigay niya sa atin, imputed righteousness. Kasi siya yung nakasunod eh. At yung kasalanan natin, yan yung kinuha niya. Yan siya tinago sa cross. Tinako niya sa cross yung kasalanan natin. So, ang righteousness ni Jesus Christ, yung pagkasunod niya sa law and the prophets, ay nasa atin. At yung kasalanan natin, tinanggal niya, ay nalis niya, at tinako niya sa cross, dala-dala. Kaya God condemned him. And God declared us righteous. Yan yung gospel na kailangan natin i-proclaim. Actually, na-share ko yan doon sa mga kasamahan ko eh. Kanina. Yan yung about transfiguration eh. Kasi yung isang kasama ko doon ay nag-send siya ng about transfiguration. Dinugtungan ko na rin. At I challenge them to accept Jesus Christ. Kasi sabi ko eh, kung hindi ko i-share ang gospel doon sa in my workplace, kaya muna ko eh. May nakakaalam eh. Kaya praise God, na-share ko kanina. At I don't know kung ano nila bukas. I just trust the Holy Spirit na siyang gagawa sa buhay nila. Okay? So, tapos na tayo. Ito yung challenge para sa atin. Unang-una, know what is your calling o area of calling. Ano pang calling natin? Ba't nandito ako? Ba't nakaupo ako ngayon dito ba't ninala ako ngayon dito sa NCCC? So, ano yung calling natin? Ano yung ministry na pinapagawa sa atin ng Panginoon? So, mag-pray natin sa Lord. Yung iba alam na eh. Know the stages of your calling. So, yung tulad kay Moses, di ba? Iba-ibang stages yan sa buhay natin. Mayroong, because our God is the same yesterday, today, and tomorrow, di ba? So, sabi nga, may pattern. Anong ginawa ng Lord doon sa isa, kapatid natin, sa Kristiyano, pwedeng may kahawig din. Pero personalized kasi ang Panginoon eh. Pero mayroon at mayroon pa rin similarity yan eh. Dahil hindi naman nagtatanggi ang Panginoon. Kung ginawa niya yun, He gives breakthrough, finances, health,
Dahil yung sa isang kapatid natin, yung gagawin din sa atin yan. Eh nakikita ko na yung mga faithful nito na naglilingkod, yung mga sa music, sa music ministry, ay hindi nawawala sa kanila yung portion eh. Hindi though we don't rely on sa strength natin, pag malaki natin, Lord, kasi so hindi natin pinagmamalaki na masipag tayo, kaya i-bless tayo ng Panginoon. No. Basta makita naman ng Panginoon, the Lord knows our heart na yung paglilingkod natin ay kusang loob yun eh. At nakikita niya yung puso natin na gusto natin na maglingkod sa Kanya. Kaya nakita ko na-bless din sila eh. Kaya yung mga kapatid natin na hindi na natin nakikita dito, yung mga dating kasamahan natin na that ministry ay kaya natin. Kasi pwedeng nasa wilderness sila, may tinuturo sa kanilang Panginoon, but we are here para tulungan sila, mga balik. Okay? Now, in what stage are you now in your calling? Sama na ba ako ngayon? Kasi sa ministry, mga kapatid, ay I just be honest sa inyo, ay you should not stay na papasok ka kagad sa ministry na yun. Hindi natin sure eh. Dahil there's preparation talaga yan eh. Kaya yung mga iba na tumanggi ay tama lang yun muna. Kasi ilan may preparation din eh. Tulad kay Moses, ilan? 80 years yung ano niya, preparation eh. Bago lang start yung ministry niya eh. 40 years sa Egypt, 40 years sa desierto, 40 years sa ministry niya, 120. Matay na siya. So tayo, meron din preparation. Matagal na tayo dito sa ACCC. So, preparation din yun. Patuloy lang tayo. At magkaroon tayo ng burning bush. Tatawagin tayo ng Panginoon. Yan yung turning point natin. Okay? So, yung mga sabi na, hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung anong calling ko. So, approach ko lang kami, yung mga elders dito. Mag-usap tayo, pray for it, ano? Amen? Okay, so, purihin ang Panginoon. To God be the glory. Praise the Lord. Magandang hapon sa inyo lahat. Salamat Brother Rafi sa magandang salita. Ngayon, lumako tayo sa ating pagbibigay. From Matthew chapter 6, verse 25 and 26. Sa verse 25, kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balsa sa inyong pamumuhay kung ano ang baga ang inyong kakainin o kung ano ang inyong iinumin. Kahit ang sa inyong katawan kung ano ang inyong darapin. Hindi baga mahigit ang buhay kaysa sa pagkain at ang katawan kaysa pananamit. Sa verse 26, masdan niyo ang mga ibon sa langit na hindi sila naglahasik, ni nagtitigapos, ni nagtitipon man sa mga bagan at sila'y pinapakain ng inyong ama sa kalangitan. Hindi baga lalong higit ang halaga ninyo kaysa sa kanila. Sa talatang ito, sinasabi ni Jesus sa kanyang mga tagasunod na huwag
mag-alala sa kung ano ang kanilang kakainin o iinumin. At magtiwala sa paglaanan sila ng Diyos. Ang pangunahing prioridad ng isang tao ay maaaring maging Diyos o pera. Ngunit hindi maaaring pareho. Kasabay ito, sinabi ni Jesus na dapat labanan ng mga mananampalataya ang pagkakalisa tungkol sa pang-araw-araw na pangangailangan. Alam ng makalangit na ama kung ano ang kailangan natin. Ang kailangan lang natin ay gawin ay ituloy ang kanyang kaharian at katwiran. Asigasuhin niya ang ating mga pangangailangan sa araw sa isang pagkakataon. Ayon sa salita ni Stephen Richard, The Law of Tithing, kapag ang isang tao ay nagbabayad ng kanyang ikapu nang hindi nasisiyahan, nawawala sa kanyang isang bahagi ng pagpapala. Kailangan matuto siya magbigay ng masaya, pusang loob at buong pagkagalakan at ang kanyang handog ay pagpapalain. Itinuro ni Apostol Pablo na ang paraan ng ating pagbibigay ay kasing halaga ng ating ibinibigay. Sinabi niya, magbigay ang bawat isa. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Anong ibig sabihin sa inyo ng nagbibigay ng masaya? Sa 2 Corinto verse 9 and 7, hindi dapat ikapu ang sinusunod natin ngayon. Ang utos sa mga Kristiyano ay magbigay kung anong presya ng puso. Tayo po ay mananang. Mahalang Diyos, mahalang Panginoon, salamat sa inyo. Palagi ang naroon, tumawag man kami sa iyo o hindi. Alam mo kung ano ang kailangan namin. Bago kami magtanong, salamat sa hindi mo kami pinabayaan sa mga sandali ng kawalan ng pag-asa. Salamat sa iyo, provision sa palaging sapat. Nag-aliw kami sa iyong katapatan at ito ay may pasasalamat na kami ay nagtatago sa anino ng iyong papa. Lakihin mo kami sa kasiyahan upang ikaw at ang iyong biyaya ay maaaring lagi sapat para sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. sa ating rito at of course sa mensahe po na ating napakinggan. Ano po ninyo, nagpapasimula ang ministry. Unang-una sa lahat, ay yung ating pagsampalataya sa ating Panginoon. At pangalawa, ang pagkasama-sama natin at pagiging involved sa buhay ng ating mga kapatid at sa buhay ng ibang tao. Kasi ang ating pinaglilingkuran, sarili natin, pamilya natin, talagang kailangan yan. At nagpasimula yan nung tayo po ay kailangan at nagkaroon na siyempre ng sarili nating pamilya. Pero ang ating paglilingkod ay nagpapasimula at ang pagkatuto natin maglingkod sa ating Panginoon ay sa loob po ng Iglesia. Kaya nagiging training ground po natin ang church. Kaya salamat sa Panginoon.
Meron po akong tatlong announcement bago kumanta si para kakanta ka na. Palapakap po natin yung ating mga worship team. Usually po, ako yung natutuwa sapagkat may mga kapatid tayo na nagsasalita bukod sa akin. Every first Sunday na lang po ako nagsasalita. Kaya wala na po akong boses. Pangalawa, fifth Sunday, pag meron fifth Sunday, speaker din ako. Unless, itong mga to ay may sakit o kaya ay busy, ako ang papalit sa kanila, o kaya ako naman ang busy, o kaya ako'y parang halimbawa si Elijah na dinala sa langit, sila na bata. Anyway, at ngayon, speaker po sa Sunday ang kapatid na Aser. At minsan, pag sobrang busy siya, napapasa sa akin, o kaya siguro, kasi kahit kapatid na natin. At kapatid na Dylan, every second Sunday. Ako ay first Sunday at saka fifth Sunday. Kaya binanggit ko kasi meron po tayong fifth Sunday. Sa Sunday ay fourth Sunday na. Ang bilis ng panahon, April, ano? So baka sa susunod na po, Pasko na. Madali na. So sa Sunday, fourth Sunday, ang kapatid na sa fifth Sunday, kaya ako binabagay ako speaker, tatawin po nating Family Sunday. Alam niyo kung bakit? Kasi ang message ko, 3 linggo, isang buwan na ngayon na nakatingin, family. So, naisip ko po, kanina habang nakaupo, since ministry to, fifth Sunday, pwede ba natin gawing Family Sunday? Parang may 7 na yes. Kasi ang topic ko po ay family. Isa po sa ministry natin at namin, hindi lamang po minsan makabisita sa mga talagang dapat bisitahin, kung hindi, natutuwa ako merong Facebook. Kasi nakikita ko kayo kahit absent kayo. So, kung nasa Facebook pa kayo, nandito pa kayo sa Pilipinas at saka dito sa lupa. Pangalawa, natutuwa ako kasi nakikita ko, hindi lamang kayo, kahit yung mga anak nyo, kapatid nyo, apo nyo, na kahit nasa ibang bansa o nandito, hindi po sa akin kung sila po ay dito nag-church. So, sa iba, siyempre po, meron po silang mga kaibigan at kasama, maging sa ibang mga community o Christian community, and that's okay. Ang maganda ron, nalalaman natin. Ngayon, dahil fifth Sunday, Family Sunday, may assignment kayo sa akin. Pwede po ba? Lahat ba kayo may Facebook? Pakitaas po ng may Facebook. Yung wala, bumili na kayo. Kasi pag nasa Facebook, minsan, nakikita natin, no? At usually, pag may Facebook ka, may Messenger ka. Tama? Hindi ka nagkakaroon, tama ba natin? Hindi ka magkakaroon ng Messenger pag wala ka account sa Facebook. Ayun. So, kailangan po yun kasi ang Messenger. Ang kapatid na Richard, may Facebook ka ba? Wala, pero may face ka, di ba? Kasi tinan mo, malaking bagay din po no? Pero ang maganda rin dito, siyempre, pinabalansin natin. Pero kasi, pag walang Messenger, bira na po ngayon yung nagte-text. Usually, ang communication natin, Messenger. Sino po dito gumagamit ng Messenger sa message sa kanilang pamilya at sa mga kaibigan? Nalalaman natin ang news. May nagte-text pa ba? Kasi ang nagte-text lang sa akin, Shopee at Lazada. Pero usually, ang mga message sa akin, Messenger. Kaya hindi na po namin alam ang number namin. Si Wyatt, ganun din. Pero kailangan po kasi yung SIM na reason Messenger. Kaya kung naman si Richard, ang maganda kay Richard, walang Facebook, kaya kahit may bagyo, umaatin. Namamangka nga sa labas, nandyan pa siya. Kumakatok pa. At ba, ang sabi niya, may church ba tayo? No? Kaya palapakan natin. Kaya wala tayong communication sa kanya. No? May cellphone siya, pero hindi niya alam gamitin. May cellphone ka ba kapatid? Okay, meron na rin. Kasi 4 ang cellphone ko, kaya lang, hindi updated. Diba? At walang baterya, sa bahay lang sinasaksak. Ngayon, ang assignment ko po ganito. Bawat pamilya,
Magbigay po kayo ng picture sa Facebook o kaya sa messenger namin yun. Bibilangin ko yung pamilya natin. Okay? Ibig sabihin, kayo umatin yung anak nyo, meron kayo, gusto natin makilala. Okay? Bagamat iba, alam na natin. No? Whether regular tayo o hindi, o pamilya natin, isama natin. No? Alam niyo kung bakit? Kasi ganito po. Ang ating kapatid, ang ating apo, ang ating anak, ang ating relative, pag may sakit sila, naman po na po, dinadalangin din natin. Kasi pamilya po tayo eh. No? Pag mayroong, halimbawa, pamangkin, ninyo, minsan, kami rin po minsan ay talagang hinihinga ng panalangin o magdalaw sa kanila. At maganda po kung maraming mga kapatid ang dumadalangin sa kanila. Okay? So, asamin po ninyo, kung gusto nyo, ilagay nyo sa Facebook. Kasi sa Facebook, ibig sabihin public yun eh. No? Kasi hindi ko po share. Pero siguro maganda, tingnan natin. Tingnan po natin. Alam po ba ninyo, siguro probably we have at least maybe 30 families also. So individually, kapag tayo po natin ng dito, talagang mati lang po ito. We are like 60 or 70. So, pag po tayo umaten dito, alam mo maganda, papalakihin nila Raya at saka nila Israel. Ito gagawin nilang garahe, yung second floor bahay nila, yung taas din ng church. Di ba, Rabi? Sinabi ay nag-iipon na ito, ha? So, bibigyan natin sila ng problema, ha? Bakit? Kahit kung walang parking, nakikita ko po yung harap at nakalagay for rent. Bibigyan ko na sana kanina. Wala na ni may ate. At walang tao akong makakausap, no? At gagawin po natin extension, no? Yung Sunday school po, kahit pa paano meron silang lugar doon. Okay? Kaya, encourage natin. No? At yan po ay ministry at calling pa yan. Pangalawa po, nagpapasalamat po ako ay nandito ang kapatid na Rose. Tanakran po natin. At kailan lang, last week, magkakasama kami, saya kaya si Rose at yung kasama niya. At bagamat napakalaking kalungkutan yung nangyari sa kanya. At kaya ako binanggit Rose, tandaan mo, may mga kapatid na dumadalangin sa kanya. Kaya dito po ang pinansin. Malalaki po rin. At binanggit ko po yan sapagkat napakahirap ang kanyang dinana sapagkat ilan sa amin, nakaranas ng kanya sa amin. Ako nga po ay hanga sapagkat sa maagang panahon na kaya niyang i-share yung nangyari sa kanyang anak. Ako rin din. At nung nag-uusap kami, halos pareho po talaga. Yan yung pagkakaiba ng sympathy at sa kanyang. Binanggit ko po sapagkat tayo lahat, patuloy natin lalaki na kapatid na. At nagulat ako na rin. Panalangin. Pangalawa, nagpapasalamat din po ako, kapatid na Al at kapatid na Eric. Kaya natutuwa ako kasi siya lang po ang regular na bumabati ng good morning, bago ako matulog, no, hahanapin ko muna yun. Pag natulog na ako, hindi na makakapag-like ako sa puso. Pero nilalike ko at puso, ano. At ang ibig sabihin, kaya ako natutuwa, andyan siya. Okay? At kanina nag-uusap kami, natutuwa ako, dumating siya. At siya po pala, may asma din. No? Sabi ko, asma, alam ko, pag 7 taon eh. No? So, pero hindi naman siya ng hospital. At siyempre po, kami po ng mga nangyatay sa bibigyan. Pero kapatid na kapatid na every okay ba kayo mga kapatid? At natutuwa kami na nandito. Mamaya po, bilhin na natin. Pwede ba sa'yo tinapay sa kahando? Pwede. Kung pwede, unahin natin sila. Ngayon, salamat at nakapark sila dito kasi sabi namin, ang kapatid na Ed at saka kapatid na Al, kung darating, sabi namin, ang aalisin namin, sasakay namin. Kasi mas nakakabigil sa kanila. Mas kaya-kaya namin maglakad. So sabi ko din, then ito ang taga-kuha. Pagkala, labas mo, nagatapi mo. Nilagay mo na lang sa kabila, sa tropical. Pero sila ay dapat natin. Kasi mahirap po sa kanila paglakadanos mga kapatid. Kasi priority po natin.
Yung pangatlo kong announcement, nalimutan ko na. Ano nga ba? Ano yun? Ha? Ha? Oo, yun. Ito pala. Kelly, actually kaya ako tumayo dito. Halika, kasi ang kapatid na Kelly, kapatid po niya inaoperahan ang kapatid na Joy Garcia. Ang asawa po ng kapatid na Joy ay si Orlan. Ang anak po nila ay ang bilis, ang pangalan mo? Sinaya. No, ha? Napakalit pa lang ang laki na. No, ha? Ay ang bilis. Kaya sila po ay nadalaw ng kapatid na Rabi, nadalaw din namin. At hingay na ako ng update. Actually po, si Kelly at saka si Joy ay magkapatid. Sila po ay salamat sa Facebook na nalaman mo. Kasi ni-search ko tatlo po sila mga kapatid. May kapatid po sila isang lalaki, yung mga panganay. Bunso. Ang panganay si Joy. Tapos ikaw, tapos ano ba yung lalaki yung panganay? Si George. Nasa Canada po. Okay? Ngayon, nung dinalo po namin, kung kwento pa habang update, kasi po sa kapatid na Joy, nakalabas na. Ang kapatid na Joy po, at saka kapatid na Edward, sila magkasama yata sa isang bahay. Dito lang po malapit sa may Pasig, sa may, ano pangalan ng lugar niya? Manggahan. Yun yung dinadaanan po natin, Manggahan, na wala namang mangga. Kaya nakauwi na po. At totoo po, sa pagtotoo ni Joy, kukwento ko lang kasi update, hindi ko pa alam, very nakarap. Talagang napakabuti ng Panginoon. At talagang yung panalangin ko, ang bilis po ng proseso. In fact, kausap po siya, nagre-messenger kay Wyatt, at minsan tinatanong ko, ang bilis ng proseso. Sapagkat galing, nasa tanay po yata sila, at pagkatas nagkaroon ng problema, nagkapo nila sa salita, hanggang natin sa medical, at pagkatapos po, nagpapasalamat, mayroong kabalat surgeon na nakapagsunod. At napakalaki ng bill, sabi ko, paano wheelchair lumabas nun? Kasi yung nanay ko po, nung kami question ng Lazaro, 1,000 lang po, yung ilang bayaran. Ito po kayo, kung papasok ka rin, hindi po inaabot eh. Kaya napakahirap. Salamat sa Pano, nailabas na. Minsan naman talagang lumagawa ng talaga. Ngayon, update po tayo, kumusta si Joy. Kasi noong huli po, nakakausap. Nakahiga po siya, pero nakakausap po siya. Ang problema, nag-i-English. Kasi pala, bago makapero sa ulo, kung ano yung huling nakakita ko, kung ano isip ko, nag-i-English. Kaya, nung dumanaw po kami, umuwi kami, dumugog yung namin. Kasi po, English po lang si Joy, teacher pa naman niya. Pero salamat sa Panginoon, dahil nakakausap at nakikilala kami, gano'n, bagamat talagang medyo hirap siya, pero siya po ay tumatawa, at talagang halos siguro po siya, at talagang napiglara, at talagang nagpapasalamat siya. Kaya, Kelly, kumusta si Joy niyo? Nagpapasalamat po kami sa prayers po ng NCCC kasi mabilis po yung naging recovery at pagdaling po ni ate. Nasa bahay na po siya ngayon, nag-therapy na lang. Thankful po kami kasi although medyo mabigat po yung nangyari sa kanya kasi brain tumor po na bumutok. Kaya nag-cause sa kanya ng stroke na yung right side ng katawan niya. Pero hindi po siya nabulol. Lower part lang po ng body na yung na-apektuhan. Tapos ngayon po, therapy na siya, nakakatayo na po. Napakabuti po ng Panginoon kasi hindi na kami pinabayaan na sa strength. Kasi biglaan po, parang Saturday, gumagala pa kami. Tapos Sunday, ayun na, inatake na siya. Monday, nasa hospital na kami. Tapos Wednesday, opera na agad. Ano lang po yun, sa tulong lang po ng mga kakilala na nirefer lang po kami din sa mga surgeon. Alam po namin na provided po ganito. Kasi yung surgeon, yung nag-refer sa amin dun sa surgeon is family doctor niya, yung IM niya mismo. Wala kami mahanap na hospital na affiliated yung IM niya. Nirefer niya kami doon sa neurosurgeon. And napakabait po ni God kasi during that time, available si neurosurgeon. Alam po natin na napakahirap maghanap ng mga doktor. And available din po yung operating room ng hospital na-opera po siya agad. So far naman po, ano pa rin, okay pa siya. Nakakatawa pa po, madaldal pa. And very high pa rin po yung spirit niya and yung faith niya is nandun pa rin po. Hindi siya nawala na yung faith. Kasi mabigat yung nangyari,
sabi na, Lord, I know that this is part of your plan for my life. And I have, sabi niya, I really trust in your plans and live na everything. Yun lang po lagi ng prayer na, in your will be done in my life. So, thankful po ako na kahit ganun po yung nangyari, very strong pa rin po yung Diyos sa kami. Salamat kayo. Palakpakan po. Okay, tayo po ay tumayo at magbakas po sa panalangin at nakatapos po sa awit closing song. Panginoon, salamat po sa hapong ito. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat po sa amin, sa nandito, at ganun din ako, Lord, yung mga Lord, na kasama namin, mga kapatid namin, dating sa Pilipinas at sa ibang bansa. Alam po ninyo, Panginoon, ang lahat na nangyayari sa amin at sa inyong mga anak na nandito. Pagsubok, kalungkutan, problema, meron po kaming kapayapaan at kagalakan sa kabila ng mga ganitong mga pangyayari. Alam po namin, Panginoon, ay walang limit sa inyo. Alam po ninyo ang lahat na nangyayari sa buhay po ng bawat isa sa atin. At meron po kayong plano. Maging kami ay nandito pa sa lupa para tumingin sa inyo at maglingkod at marami sa inyong anak na. Panginoon, sa hapon pong ito, pagpalain niyo po ang inyong mga anak. Ang bawat nangyayari sa kanila, ang mga patutuo ng kanilang buhay, ang kanilang mga sakit, ang kanilang mga isolation, maging dito o sa mga kapatid o sa kanilang sambahayan. Dinggin niyo po ang kanilang mga panalangin. Humihingi po sila ng inyong palakasan, ng inyong milagro galing sa inyo, kasagutan ang provisyon. Ganun pa man, tinatas po namin ang inyong dakilang pangalan, ang inyong panangalatili sa pangalan ng Jesus. God bless po natin. So, praise the Lord first, to our God.
church